Bayan, dagsa pa rin ang mga naghahain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. Ilan sa kanila ay mga incumbent na susubok na palawigin ang kanilang serbisyo habang may ilan pa rin natatakbo muli matapos mabigo nitong nakaraang halalan. Iyan ang ulat ni Ryan Lesigas. Sa ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy, tuloy sa pagsusumite ng kanilang COC ang mga nais mamuno sa kanilang lugar. Sa Caloocan City, nagsumiti na ng kanyang COC sa pagkaalkalde si incumbent Caloocan City Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan. Tatakbo ulit siya sa ikalawang termino sa ilalim ng Nationalista Party kasama ang kanyang running mate na si Vice Mayor Karina T. Limsico. Kasama ni Malapitan ang asawang si Aubrey at amang si Caloocan 1st District Congressman Oscar Malapitan nang mag-file siya ng kanyang COC. Napuno ng hiyawan ang COMELEC Satellite Office sa SM Grand Central dahil sa dami ng mga taga-suportang nag-abang sa kanya. Inaasahang makakalaban ni Malapitan sa pagkaalkalde sa darating na eleksyon si dating Senator Antonio Trillanes IV. Pero sabi ni Malapitan, wala naman daw problema sa kanya ang pagtakbo ni Trillanes dahil mas lamang naman daw siya sa karanasan bilang public servant. 2013 ang pamunuan ng mga Malapitan ng Caloocan City na kabilang sa mga vote-rich cities sa Metro Manila. Itong second term natin, dito matatapos lahat ng ano natin lahat ng mga projects natin nung first term, no? Dito natin makikita yung kung paano yung pag-angat. So sabi ko nga, ang tinitignan ko na lang dito sa second term natin, yung trabaho naman kaya nga isa sa mga ano natin ngayon, yung vocational school na magpapagawa tayo ng isang malaking vocational school para naman sa mga taga-Caloocan. Naghain rin ng kanyang COC ang broadcaster na si Dolan Castro na tatakbo muli sa pagkakonsihal sa unang distrito ng Quezon City. Sabi niya, tuloy-tuloy ang kanyang naging paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan kahit pa nabigo itong manalo noong 2022 elections. Kasi naniniwala po tayo na nabigo man tayo nung una pero hindi tayo huminto. Nabigo tayo nung una pero hindi tayo sumuko. Nabigo tayo pero higit sa lahat po, hindi tayo nagtago. Mahigpit naman ang gagawing pakikipag-ugnayan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa komunidad habang papalapit ang halalan. Sabi ni NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., ito ay bilang bahagi ng gagawin nilang pagbabantay para sa pagkakaroon ng ligtas at payapang halalan sa Mayo. Sabi pa ni Major General Nartates na partikular nilang babantayan ang mga local terrorist group, communist group at mga criminal gangs. Ito ang makakapag-disrupt ng ating peaceful election. Particularly, ang pinakapanghuli of course is the potential or private armed groups. Ito yung mga goons, ito yung nananakot para magkaroon ng hindi or magka-impluensya sa mga voters natin na makapili ng malaya. Sa ngayon ay wala pang nakikitang problema ang NCRPO sa mga lugar sa NCR. Subalit, magpapakalat pa rin daw sila ng sapat na tauhan upang maiwasan ang anumang klaseng insidente na may kinalaman sa nalalapit na halalan. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.